Aming Diyos na nagmahal po sa amin, nagpapasalamat po kami na dahil po sa pag-ibig nito ay binigay niyo po ang iyong pong bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo upang magdusa at pagpadanak ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ang aming po mga kasalanan ay magkaroon po ng kapatawaran, Panginoon. Dakilang Diyos, magmula po ngayong gabi, magpapasimula po kami sa unang bahagi ng aming pong Bible Seminar. Kaya kami umaasa sa iyo pong tulong, biyaya, upang ang pag-aaral nito na iyo pong salita ay magiging makabuluhan, Panginoon, sa amin. Tulungan din po ninyo sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu na kami po ay makapakinig ng maayos at magbigay po ng pangunawa sa mga salita mo, Panginoon, na aming pong mapapakinggan ngayong gabi. Ikaw rin po, dakilang Diyos, ang magbigay sa akin ng mga salita na narapat kong banggitin, Panginoon. Ang iyong kalooban lamang ang aming pong susundin. Kaya sa pamagitan po ng Bible Seminar nito, ay mabigyan po namin ng parangal ang iyong dakilang pangalan at higit sa lahat, dakilang Diyos, ang bawat isa na hindi pa po nagkakaroon ng katiyakan, kasiguraduhan na kanilang pong buhay na pagkatapos nito saan sila patutungo. Dakilang Diyos, ganapin niyo po sa kanilang buhay ang iyong kalooban na walang iba kundi sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ngayong gabi, dakilang Diyos, umaasa po kami sa iyo pong tulong. At ito po ang aming hinihiling ngayon sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po. So, sa inyo pong nakikita, ito po ay tinatawag po nating Bible Seminar. At wala po tayo ditong pinakateksto, kundi po ang Biblia lamang. Po? Sapat ang Biblia po, ito'y salita ng katotohanan. At alam po natin ang katotohanan, kahit kakaunti lang ang maniniwala nito, ito'y mananatiling katotohanan. Subalit po ang kasinungalingan, mananatiling kasinungalingan kahit po marami ang maniniwala nito. Kaya ngayong gabi po, papasimulan po natin itong ating pag-aaral po ng Biblia. Magmula ngayon, at least 2 oras po kada gabi hanggang po Biyernes. Kaya nga po inasahan ko na yamang inumpisahan na po ninyo ay tapusin po ninyo hanggang Friday. Okay po ba? Magkaroon po tayo ng tiyaga hanggang po sa Biyernes. Sabi nga po ng ating kasabihan bilang mga Pilipino, kapag may tiyaga, talagang alam mga talaga ninyo. Para po sa ating unang talata, na ating pong sabay-sabay babasahin po, okay, babasahin po natin ng sabay-sabay ang John chapter 3 verse 12. Basahin po natin, 3, 2, 1. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Una po, ang talatang ito, ang Panginoong Jesucristo mismo po ang nagsabi nito kay Nicodemo. Sinabi po sa kanya ni Jesus, ng ating Panginoong Jesus, kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na
makalangit. Sa balik salita po, kung titignan natin ang talata, mayroon pong dalawang bagay na makikita tayo dito. Ano po? Una po, may mga bagay na makalupa. At mayroon din pong mga bagay na makalangit. Ang sabi ng Panginoon, kung itong mga bagay na makalupa ay hindi ninyo paniniwalaan, imposible na paniwalaan din po ninyo yung mga bagay na makalangit. Kaya nga po, pag-uusapan po natin, magmula po ngayon hanggang Huwebes, mga bagay po na tungkol sa mga bagay na makalupa. Para po pagdating sa Session 5, mga bagay na makalangit, talagang mapaniwalaan po natin. Okay po ba? So, mga bagay na makalupa. Mayroon po ba kayo naisip na yung mga bagay na makalupa, ito po yung may mga tinatawag tayong mga katotohanan. Tungkol sa mga bagay na makalupa, at ito po yung meron siyang sinasabi tungkol po sa mga bagay na makalangit. Halimbawa po, tayo po ay ipinanganak. Tama po ba? Sino sa inyo dito ang hindi pa ipinapanganak? Salaman po. Siyempre po, lahat tayo dito ay ipinanganak na po tayo. Tama po ba? Kaya nung tayo po ipinanganak, tayo po ay nakapasok po sa mundong ito nung tayo po ay ipinanganak. Ang tawag po dito ay born in the flesh. Ipinanganak po tayo sa laman. Kung tayo po ay hindi ipinanganak sa laman, hindi po tayo makakapasok sa mundong ito. Maliwanag po? Pastor, baka meron ditong alien. At least nakapasok ka sa mundo dito. So ito yung tinatawag nating kapanganakan sa laman. Ngayon po, habang narito pa tayo sa mundo, mayroon isang bagay pa. Isa pang kapanganakan ang kailangan po natin. Ito po yung tinatawag nating born in the Spirit or may panganak muli. Dapat ito po, habang narito po tayo sa mundong ito, ay mangyari po ito yung tinatawag nating born in the Spirit. Bakit po? Para po naman tayo ay makapasok sa langit. Simple lang po yung halimbawa ng Panginoong Hesus dito. Kung tayo po ay nakapasok sa mundong ito, dahil ipinanganak tayo sa laman, gayon din po naman, maaari po tayo makapasok sa langit kung tayo po ay ipinanganak sa Espiritu. Kaya nga po sabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. So, ibig sabihin po, mayroon dalawang kapanganakan dito. Tama po? Ipinanganak ng laman ay laman. So, tayo pong lahat dito, sigurado po ako na tayong lahat ay ipinanganak sa laman. Tama po ba? At alam ko rin po na hindi lahat na narito ngayon ay ipinanganak na sa Espiritu. Tama rin po kaya? Kayo po ba ay ipinanganak na sa Espiritu? Kung hindi pa, sa ayaw nyo sa hindi kayo makakapasok sa langit. Kung hindi pa kayo ipinapanganak sa Espiritu. Ang tawag po dito ay may panganak muli or tinatawag natin na born again. Yung po yung mapanganak sa Espiritu. Kaya simple lang po, sabi ng Panginoon, kung yung makalupa, kung sasabihin ko sa iyo mga bagay na makalupa at hindi mo paniwalaan, paano mo paniniwalaan kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit? Ibig sabihin po, ang maipanganak sa laman, ito po yung isang bagay na makalupa. Naintindihan po ba? At ang maipanganak sa Espiritu, ito naman po yung makalangit. Kaya meron silang ugnayan. Tama po ba? Kaya maliwanag sa atin ngayon,
ang John chapter 3, verse 12. Kung sasabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo paniniwalaan, hindi rin natin maring paniniwalaan yung mga bagay na makalangit. Okay po? Kaliwanag? Kaya nung panahon na narito po ang Panginoong Jesucristo sa mundo, sinabi niya kay Nicodemo, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliban, ibig sabihin po, pag sinabi po natin maliban, wala na pong iba pang paraan na ikaw ay makapasok sa langit, kailangan mo maipanganak na muli. Kasi malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo nagtanong, Panginoon, papasok ba ako sa tiyan ng aking ina at ipanganak muli? Ang sagot ng Panginoon Jesucristo sa kanya sa John chapter 3 verse 10, Nicodemo, ikaw ay isang guro ng Israel. Guro ka ng Israel. Subalit hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ito yung problema sa kanya. Ibig sabihin, guro ng Israel, tagapagturo din po. Tagapagturo din po ng kasulatan. Pero hindi po niya naunawaan ang ano po, yung may panganak na muli. Okay po? Sa mundong ito, kung titingnan natin, tayo po'y nagpasimula sa mundong ito nung tayo po'y ipinanganak. At tayo rin po ay magwawakas sa mundong ito sa pamagitan po ng kamatayan. Tama po ba? Hindi. Lahat naman tayo dito ipinanganak. Tama po ba? Lahat tayo din po ay mamamatay. Kung ipinanganak kayo, ibig sabihin po, mamamatay kayo. Gusto ba niyong mabuhay? At hindi mamamatay? Sabi nga po, nagsimula tayo sa birth at magwawakas tayo sa death. Pero sabi nga po nila, between B and D, ano po yung nasa middle? Ha? Ano nasa gitna? So, una po, maraming kahulugan ito. Pero itong sinito, ibig sabihin po, ito yung chance, isang chance o pagkakataon na ibinibigay sa iyo para ano? Para ka maipanganak muli o ma-born again. Ibig sabihin po, bago ka mamatay, dapat sigurado mo na ipinanganak ka na muli. Naintindihan po? Kasi kung hindi ka ipinanganak na muli, sabi kanina, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Siguraduhin po ninyo na kayo po ay naipanganak na muli. Pastor, paano ba maipanganak muli? Actually po, sa session 5, doon po natin buo na tatalakayan ito. Paano ba ma-born again? Paano ba maipanganak muli? Paano po ba magkaroon ko ng kasiguraduhan na kung ako'y mamatay, mapupunta ako sa langit? Pero isang bagay lamang muna natin ilagay sa ating isipan po ngayon, ay ano po? Kailangan ko ma-born again bago ako mamatay. Kinakailangan ko may panganak sa Espiritu bago dumating sa buhay ko ang kamatayan. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, John 3:7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y ipanganak na muli. Kailangan na ipanganak kayo muli. Dapat ito ay mangyari sa ating buhay, maipanganak muli. Sa mundong ito, ang buhay po natin ay tinatawag po natin makalupang buhay, temporal lang po ito or temporary. Pansamantala lang tayo sa mundong ito. Hindi po tayo magtatagal po sa mundong ito.
Kaya nga po, makalupang buhay, temporary or temporal lang ito. Magmumula sa kapanganakan, magwawakas sa kamatayan. Pero po, sa kabilang banda, mayroon pong makalangit na buhay. Ano po ito? Makalangit na buhay, ito po ay eternal. Okay po? Mayroong makalupang buhay, temporary. Mayroong makalangit na buhay, buhay na walang hanggan. Kaya nga po yung mga na born again o nagkaroon ng buhay na walang hanggan, pagkatapos ng ating kamatayan dito sa mundong ito, meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Pero kung tayo naman po ay hindi nagkaroon ng buhay na walang hanggan, sigurado po babagsak tayo sa impyerno. Kaya po, kapag kayo mayroon pong nakita na namatay, okay? Kapag meron po kayo nakitang namatay, yung tinatawag nating kamatayan, physical death. Pagkatapos ng ilang araw, pag burol, saan siya dadalhin? 6 feet below the ground. Tama po? Physical death. Kaya nga po ito paalala sa atin lagi. Kapag meron kayo nakikitang namamatay, isipin po ninyo, mayroon pong tinatawag tayong spiritual na kamatayan. Saan po ito? Sa impyerno. Sa impyerno. Meron tayong dalawang patutunguhan. Eternal life or eternal fire. Kapag nakamtan po natin ang tinatawag nating eternal life, siyempre po pag namatay tayo, tayo po'y papasok sa langit. Subalit kung tayo po'y namatay na hindi tayo ligtas o hindi na born again, sigurado po tayo po ay mapupunta sa walang hanggang impyerno. Yan po yung mangyayari sa atin. Bakit po ang sabi po ng Biblia? Mateo 25:46, at ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Kaya ngayon po, sa lahat na narito ngayon, dito po ipinakita ng Biblia, walang hanggang kaparusahan, ikalawa, buhay na walang hanggan. Saan po kayo dito sa dalawa? Siyempre naman po, walang pipili dito sa walang hanggang kaparusahan. Tama po? Gusto natin buhay na walang hanggan. Pero ang tanong dito, paano ka nakakasigurado na may buhay ka na walang hanggan? Paano mo nalaman na mayroon kang buhay na walang hanggan? Mahalaga po dito, yung masigurado po natin. Huwag po isa salitang baka sakali, pastor. Siguro kamag-anak ko naman si San Pedro. Hindi naman siguro nyo ko pababayaan pagdating sa langit. Kaya maraming mga kamag-anak si San Pedro dito sa mundo. Sino mga kamag-anak ni San Pedro sa mundo? Mga sabongero. Kaya meron tayong ang manok ni San Pedro. Meron bang mga kamag-anak si San Pedro? Si San Pedro dito? Marami siguro, ano po? Pero ang sabi po ng Biblia, sa Mateo 10:28, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Siyempre po, hindi ba kayo takot mamatay?
Siyempre po, iba, takot. Pero ibig sabihin po ng talata dito po, ang dapat talaga nating katakutan, yung papatay yung nakakapatay ng kaluluwa. Yung nakakapatay ng kaluluwa, ang dapat nating katakutan. Sabi po, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at sa impyerno. Ano po itong makakapuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno? Ano po yun? Yung kasalanan. Yung kasalanan. Katakutan ninyo ang makakapuksa. Actually, maging ang Diyos po, pupuksain din tayo. Kaya sabi nga po sa Hebreo, it is a fearful thing to fall from the hands of God. Ibig sabihin, kapag ang Diyos pinarusahan tayo ng tungo ng impyerno, katakot-takot po ito. Okay po? Pastor, mayroon na ba talaga napunta sa impyerno? Mayroon na po, nagsalaysay na po ang Panginoong Hesus tungkol po sa mga nakapunta na po sa impyerno. Napunta na po talaga sa impyerno. Kaya sabi po ng Panginoon Hesus sa Lucas 16:24-25, siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. At suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ito po yung kinantungan ng isang mayaman. Naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit, si Lazaro po ay naroon sa kandungan ni Abraham. At nagmamakaawa siya kay Amang Abraham. Kung pwede, kahit man lang itubog ni Lazaro ang kanyang daliri sa tubig at mapatakan man lamang ang kanyang ngala-ngala. Sapat na sa kanya. Naghihirap ako sa apoy nito. Subalit sinabi na Abraham, Anak, alalahanin mo sa inyong buhay, ay tinanggap mo ang inyong mabubuting bagay. At si Lazaro naman ay masasamang bagay. Subalit ngayon, ay inaaloy siya rito, at ikaw ay nagdurusa. Kaya wala na siya magawa. Ito na yung kanyang naging kapalaran. At meron lang siyang pakiusap. Meron siyang pakiusap. Anong pakiusap niya? At sinabi niya, kung gayo'y ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatutuos sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Ito yung panalangin ng isang tao na naroon na po sa impyerno. At maaari din po, ito rin po maaaring pakiusap niya ngayon. Sigurado po ako ay meron na kayong mga kamag-anak na namatay. At yung mga kamag-anak ninyo namatay, maaari po naroon na sila sa impyerno. At maaari din po ganito yung kailang pakikiusap. Panginoon, meron pa akong kapatid doon sa lupa. Ayaw ko silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Mahal, ganito rin yung panalangin. At ito po'y pwede mangyari. Dahil nandito ka na rin ngayon, dapat tapusin mo po itong Bible seminar na ito para hindi po kayo mapunta sa lugar din po ng pagdurusa tulad ng lalaking ito. Marcos 8:36, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan niya ang buong sanlibutan at mapahamak naman ang kanyang buhay. Napakaraming tao po sa ngayon, ano po ang pinaka-concern lang nila?
tungkol lang po dito sa buhay sa mundo. Wala po silang pakialam kung ano po ang kanilang magiging buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga sabi ng Biblia, nagsikap sila, nag-aral sila, nagpakadulubhasa sila para makamtan ang buong sanlibutan. Yumaman sila sa mundong ito. Subalit, kung sila po ay walang buhay na walang hanggan, mapapahamak po sila. Kaya napakalaga po itong buhay na walang hanggan na ito. Tulad po ng taong ito, masaya po siya. Bakit? Maaari siya naging matagumpay na. Kaya masaya siya. Yes, malaki naman kita ko ngayon. Saan po? Sa flood control. Pero hindi po niya inisip na darating po siya sa kamatayan. Inisip lang po niya kung paano po yumaman sa mundong ito. Pero ang totoo po, kahit anong yaman mayroon tayo sa mundong ito, darating po tayo sa kamatayan. At ang sabi po ng Biblia, sa Ecclesiastes chapter 5 verse 15, kung paanong siya lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating, wala siyang anumang madadala sa kanyang pagpapagod, na kanyang madadala sa kanyang mga kamay. Mas maganda po na magkaroon po muna tayo ng, maayos po natin yung patutunguhan natin pagkatapos ng kamatayan dito. Di ba po? Sabi nga ng iba, maraming tao ngayon, kumukuha po sila ng mga insurance. Magkano po monthly insurance ngayon? Para pag namatay sila, mayroon daw silang maayos na libing. Ngayon, kung may maayos ka man na libing, kung papunta ka naman ng impyerno, paano? Kahit tayo kuminsan, wala tayong insurance sa mundong ito, walang maayos na libing, kung kayo naman po'y patutungo sa langit, mas maganda po yun. Tama po? Walang madadala sa kanyang pagpapagod. Kaya, mari itong taong ito, nagmamalaki na siya. No? Nagmamalaki siya sa kanyang sarili. Pero sabi po, wala kang madadala sa lahat ng pinagpaguran mo sa mundong ito. Kaya nga po sabi ni Jeremias, 9:23, ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Bakit tayo nag-aaral? Para ano po? Magkaroon ng karunungan. Nag-aaral ka ba para maging bubo? Imposible naman, ano po? Hindi ganun ang layunin. Ano? Wala naman sigurong ganun. Para magiging marunong, magkaroon tayo ng karunungan. Okay? Tapos, ano pa po? Huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Kaya yung iba, nag-aral lang husto. Bakit po? Gusto maging politiko. Gusto maging makapangyarihan. Pero sabi po, huwag magmapuri. At ikatlo po, ano po? Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Now, napakaganito kung ikaw na yung taong pinakamarunong sa lahat. Ikaw na yung taong pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw na yung taong pinakamayaman sa lahat. Nandyan na sa iyo ang lahat.
Wala nang hahanapin pa. Pero ang problema, kuminsan po, pag ganito ng tao sa kanyang kalagayan, wala nang paghahanap sa Diyos. Hindi na siya maghahanap sa Diyos. Maghahanap ka pa ba sa Diyos? Kayo isang pamilya, halimbawa, 6 lang kayo, at mayroon kayong 40 na sasakyan? Ha? Maghahanap pa kayo sa Diyos? Hindi na. Tama po ba? Kaya kuminsan, ito po mga bagay nito kuminsan ang nagtatakip sa atin para wag na maghanap sa Diyos. Tama po? Kaya sabi po, pag meron tayong ganito, wag tayo magmapuri. Dapat saan tayo magmapapuri? Ang sabi ni Jeremias sa 24 po, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri. Na ano po una? Na kanyang naunawaan at nakilala ako. Ang sabi ng Panginoon. Naunawaan at nakilala ako. Kaya nga po itong ating Bible seminar po, Session 1, Session 2, Session 3, ay mauunawaan natin at makikilala natin kung sino po talaga ang Diyos. Yan po yung pinakapunto natin, Session 1, 2, and 3. Maunawaan, makilala ang Diyos. Siyempre po, ano pa? Na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob at ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig. Actually po, ang Session 4, mapag-usapan po natin doon ang tungkol sa katarungan at katuwiran ng Diyos. Yan po yung sa Session 4. At yung kagandahang loob po, ay pag-usapan din po natin ito sa Session 5. Okay po ba? No? Kaya sabi ito, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakilala ko na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay nito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Dito dapat magmapuri. Subalit, may mga tao po talaga na nagmamapuri sa kanilang sarili. Kaya nga po, sa Bible, may mga tao rin po na talagang ika nga ay parang wala nang paghahanap sa lahat. Ano? Sapagkat sinasabi nga po dito, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aari na kaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Parang meron siyang 1 billion sa bangko. Kaya po, anong gagawin niya? Magpahinga ka lang, kaluluwa. Kumain ka na lang. Uminom ka, magsaya ka. Pero sabi ng Panginoon, subalit sinabi ng Diyos, hangal. Bakit po? Yung magpahinga ka, yung kumain ka, yung uminom ka, magsaya ka, para ito sa mga makalupang bagay. Ibig sabihin, ang taong ito ay hindi po niya pinaghandaan ang kanyang buhay sa hinaharap, yung kanyang, ano pong maging kahinatnan ng kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kaya nga po sinabihan siya ng Diyos, hangal. No? Kung titingnan natin, wala bang alam ang taong ito? Una, mayaman siya, may pera. Paano kaya siya yumaman? Ginamit ang kanyang karunungan para yumaman. O kaya ginamit ang kanyang kapangyarihan para yumaman. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hangal.
Kasi po, hindi niya pinaghandaan ang kanyang pangalawang buhay. Okay? Hindi niya alam ano ang kanyang magiging buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa mundong ito, talaga hindi po natin alam kung kailan mangyayari po yung kamatayan po natin. Kaya nga po sinasabi po, huwag nating ipagmayabang ang ating kinabukasan, sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Kawikaan 27:1. Hindi mo alam. Kasi ang buhay, sabi po ng Bible, tulad lamang po ito ng isang singaw. Gayunman sa Santiago 4:14, gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Ang buhay po natin talaga dito ay hindi po pang matagalan dito sa mundo. Madali lang po. Di ba po? At sabi pa mo ng 1 Peter chapter 1 verse 24, sapagat lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat ng laman ay gaya ng damo. At lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Tulad po nito, mayroon pong napakagandang bulaklak. Tama po? Bagong pitas na bulaklak. Pero po, kinabukasan, ano po mangyayari sa bulaklak na ito? Matutuyo. Malalanta ang bulaklak. Tama po ba? Kaya sabi po, ganyan ang buhay natin. Parang sa panahon natin ngayon, parang tayo isang bulaklak na napakaganda. Para po tayo isang, sabi nga, kailan kayo naging pinakamaganda? Kailan? Sa mga nanay, naging pinakamaganda sila nung sila po'y ikinasal. Tama po? Nagbayad sila ng husto. Kasi sabi, once lang ito mangyari sa buhay ko ang pagpapakasal. Kaya gumastos siya ng husto para po maging maganda sa araw ng kanyang kasal. Pero po, paglipas ng panahon, ang kagandahang ito ay malalanta o maglalaho. Ano ang mangyayari sa kanya? Ay, paglipas ng panahon, ito na si maganda. Tama po. Ito na. Sa mga lula ngayon, maaari kayong pinaka-rayna ng inyong barangay. Pero ngayon po, ano na? Tulad ng damo na natutuyo at nalalanta na po tayo tulad ng isang bulaklak. Tama po? Kaya nga ang ating buhay dito sa mundo, sabi nga, 7 taon lamang. Kung malakas, 80 taon. Pero kapag nag-edad ka na ng 70 taon, lahat ng ito'y hirap at kaguluhan lamang, hirap. Yes po, pag nag-edad na po tayo ng 70, ano po, hirap na po. Panay hirap na lang. Bakit po? Marami ng arthritis. Mayroon ng diabetes. Kaya lahat ng itis. Nandyan na. Kaya hirap na. At nagkakaroon ng kaguluhan. Bakit? May mga anak, ayaw na mag-alaga sa kanilang nanay. Tama po? Ayaw na alagaan. Bakit pahirap? Pahirap na lang daw. Kaya kawawa naman pag matanda na. Darating po tayo sa ganitong panahon.
Alam po ba ninyo yung 3 wish ni Alexander the Great bago siya mamatay? Si Alexander the Great po, isang makapangyarihang warrior, tama po ba? But at the age of 30, namatay po siya. Bata pa. At the age of 30. Pero ang kanyang 3 kahilingan, bago siya mamatay, una po, ang unang kahilingan po niya ay ganito po. Sabi niya, I want my physician to carry my coffin. Sagot po ng ng kanyang mga bakit po? Because the people should realize that no doctor can really cure anybody. They are powerless and cannot save a person from the clutches of death. So let the people take life, let not the people take life for granted. Sabi niya, ano pong sabi niya? Pag ako'y ika'y namatay, hayaan po ninyo na ang magdala ng aking kabaong, ang magbuhat ng aking mga kabaong ay yung aking mga doktor. Upang makita ng mga tao na maging mga doktor nito ay walang kapangyarihan na pigilin ang buhay. Kaya sabi niya, para yung mga tao na makakita nito, ay talagang samantalahin po nila habang po sila nabubuhay. Na hindi po nila i-take for granted ang buhay po nila dito sa mundo. Tapos ikalawang kahilingan po niya, sabi niya, gusto ko pong ilatag sa aking dadaanan patungo sa sementeryo. Ilatag lahat ng mga ginto, silver, at lahat kong kayamanan sa aking libingan. Bakit po sabi niya? Upang sabihin sa mga tao, to tell the people that no, even the fraction of gold will not come with me. I spent all my life earning riches, but cannot take anything with me. Let the people realize that it is a waste of time to chase wealth. Lagi natin gusto, yaman, kayamanan, kayamanan. Kaya sabi niya, yan, para makita ng mga tao, walang silbi ang kayamanang ito. At pagkatapos nito, yung 3 kahilingan niya, ang sabi niya, gusto ko pong magpagawa ng kabaong na nakalabas ang aking kamay sa kabaong ko. Bakit po? Sapagkat sabi niya, gusto ko ipakita sa lahat ng mga tao na ako po ay walang dala sa aking kamatayan. I wish people to know that I came empty-handed into this world, and empty-handed I go out in this world, of this world. Tama naman talaga, tama po. Wala tayong madadala kahit anong sikap natin. Kaya nga po, sabi po, with these words, the king closed his eyes, soon he let death conquer him and breathed his last. Tapos nito, namatay po siya. Totoo po, walang dadala. Pero ang kagandahan po nito, sa Biblia po, tayo, mayroon pong buhay na walang hanggan. Kaya ang kamatayan po, darating po talaga sa atin. Sa ayaw man natin, sa hindi. Pero sabi po ng Ecclesiastes chapter 11 verse 9, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka na iyong puso sa mga araw na iyong kabataan.
Lumakad ka sa mga lakad ng iyong puso at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit alamin mo na dahil sa lahat ng mga bagay nito, ay dadaling ka ng Diyos sa paghukom. Yes po. Sabi niya dito, well, pwede ka mabuhay ayon sa gusto mo. Kung talagang ginusto mo yan, okay, mabuhay ka dyan. Pero ang sabi po dito ni Haring Solomon, ngunit isang bagay na pakatandaan mo, na pagkatapos sa buhay mo dito sa mundo, dadaling ka ng Diyos sa paghuhukom. Dadaling ka ng Diyos sa paghuhukom. Ibig sabihin po, tayo bilang isang tao, mayroon tayong tinatawag na body. Yung ating katawang ito, ay galing po ito sa alabok. Kaya nga po ang mangyari, ito rin po ay babalik sa alabok. Subalit, sa tao ay mayroon isang bagay na galing sa Diyos. Ano po ito? Yung ating espiritu. Galing sa Diyos. Kapag ang ating espiritu ay ligtas, tayo po ay mapupunta sa langit pagdating ng araw. Tama po? Mapupunta tayo sa langit. Subalit kung hindi po tayo naligtas, yung ating spirit and soul, tayo po naman ay mapupunta sa impyerno. Ganun po mangyari. Kaya nga po sabi ng Biblia, sa unang Tesalonica 5:23, pakabanili nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, tayo bilang isang tao, binubuo po tayo ng tatlong bahagi. Ano po ito? Espiritu, kaluluwa, katawan. Kaya po, mayroon tayong katawan. Tama po ba? Sa loob ng ating katawan, mayroon tayong espiritu at kaluluwa. So dahil po sa espiritu at kaluluwa nito, yung ating espiritu, ito po ay yung very religious po. No. Lahat ng tao, siyempre po, mayroong espiritu. Kaya napaka-religyoso ng tao. Katunayan po, yung mga magnanakaw, religyoso pa rin. Bakit? Bago sila magnakaw, nananalangin pa, Diyos ko, sana wag mahuli ako ngayon. Tama po? Masyadong religyoso. Bago magnakaw, mananalangin pa yan. Na wag mahuli. Pero nahuli pa rin. Hindi lamang po religyoso, kundi, ikalaw po, meron tayong tinatawag na konsensya. Nakukonsensya tayo. Na po? Ito yung pinagkaiba natin sa mga hayop. Ang hayop po lang, espiritu, kaya wala po silang konsensya. Kaya huwag kayo maglagay ng basta-basta sa mesa ninyo ng pagkain ninyo. Kakainin po yan ng pusa. Tama po? Pag kinain ng pusa, yung pagkain ninyo, sasabihin ba ng pusa, sorry amo, kinain ko yung pagkain mo. Ganun bang gagawin ng pusa? Magsusuri? Hindi po. Bakit? Wala naman silang konsensya eh. Pero yung tao, ay, sorry po. Di ba? Tama po ba? Kasi nakukonsensya tayo. Katlo po, meron tayong pagnanais na mabuhay ng walang hanggan, for eternity. Meron din po tayong kaluluwa. Itong kaluluwa naman po, meron tayong dito po, yung karunungan. Tapos, yung ating
emotion, yung ating kalooban. Okay? So dito lang po tayo mag-focus ngayon muna sa Espiritu. Isa-isayin po natin, yung pagiging reliyoso o pagiging makadiyos. Kaya nga po sa Acts chapter 17 verse 22, sabi po, mga lalaking taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay, kayong lubhang reliyoso. Bakit po? Sila po'y sumasamba sa isang di kilalang Diyos. Kahit hindi nila kilalang Diyos, sumasamba sila. Sa Biblia naman po, sinasabi rin po ng Roma 10:2, ako ay makapagpatutuo na sila ay may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Masigasig. Saan? Ang iba po, masigasig po sila sa pagbibigay. Naglilimos po sila. Ang iba naman po ay nananalangin. Ang iba naman po ay nagpipinitensya para magbawas ng kasalanan. Pinapalo ang sarili. Ang iba naman po, mali ang pagsamba. Pero gusto na po maging reliyoso po nila. Sa Biblia naman po, mayroon isang taong reliyoso din. Sa Gawa 8:27, may isang lalaking taga-Ethiopia, isang eunuko. Siya po'y pumupunta sa Jerusalem upang sumamba. Napakalayo po ng Jerusalem sa Ethiopia. More or less, nasa 2,564 kilometers yung layo. Para lamang po sumamba. Isipin po niyo, napakalayo po yan. 2,564 kilometers. Ilang araw yan, ilang linggo paglalakbay yan. Pero ano po? Masigasig po siya sa kanya pong pagsamba. Ibig sabihin po, ang lalaking ito, siya po'y reliyoso. Mayroon siyang relihiyon. Pero ang totoo nito, bagamat mayroon siyang relihiyon, hindi po siya ligtas. Kaya nung pauwi na po siya, sabi ng Diyos kay Filipe, Filipe, katagpuin mo. Kaya kinatagpo ni Filipe itong eunuko. At ipinahayag ni Filipe sa kanya, mula sa kasulatan ni Isaias, na kanyang binabasa, kung ano po ang magandang balita. Mga reliyoso po, kaya ang tao may pagka-reliyoso po talaga. Kalaw yung ating konsensya po, sabi nga po ito tinatawag natin the inherent ability of every human being to perceive what is right and what is wrong. No? Nalalaman po nila kung alin ang tama o mali. Kaya sinasabi po ng Roma 2:14, sapagkat kung ang mahintil ay likas na walang kautusan, ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So mayroong tayong konsensya. Isa pa po, yung konsensya, sabi nga po, ito'y parang pinaka-panloob natin na nagsasabi sa atin para din po natin makilala ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ayon sa Roma 2:15, kanilang ipinakita ang hiniling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang puso na rito ay nagpapaturin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kaya mayroon tayong konsensya. Kaya alam natin kapag mali ang ating ginawa, nakukonsensya tayo. Okay, may nagsasabi sa atin, ops, tayo mo na, mali yung ginagawa mo. Tama po? Para may nagbubulong, mali yung ginagawa mo. Ano pa po? Mayroon tayong pagnanais na mabuhay talaga ng walang hanggan. Ecclesiastes chapter 3 verse 11.
Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahon na niyon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yes po, mayroon tayong desire to live forever. Pero papaano ang mangyari ito? Kaya nga po, ibinigay po ng Diyos sa atin ang banal na kasulatan para matuklasan po natin kung papaano po tayo mabuhay ng walang hanggan. Kaya nga po ito tinatawag natin Bible Seminar para malaman po natin ang tungkol po sa buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi po dito ng Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Ibig sabihin po, kapag sinasaliksik po natin ang Biblia, ano po ang ating masusupungan dito? Buhay na walang hanggan. Ituturo sa atin kung paano po tayo magkaroon na po ng eternal life at mapunta tayo sa langit. Kaya nga ito yung sinasabi rin po ito ng John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan na ikay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Makilala. Ang lubos na nakakilala po sa akin, sa palagay niyo sino? Magulang? Dito sa lupa. Ang lubos na kakilala po talaga sa akin ay yung asawa ko. Tama po? Yung mga magulang nyo, nakasama lang nyo, maybe hanggang 20 years old kayo, kasama nyo mga magulang. Pero yung asawa mo, kasama mo habang buhay, hanggang kamatayan. Tama po? Kaya kilalang kilala ka ng asawa mo. Bakit po? Kasi po, una, meron kayong tinatawag na personal na relasyon. Kaya kilala ka niya. Tama po? Kaya nga po tayo, sabi po dito, at ito ang buhay na walang hanggan na ikay makilala. No? Kaya nga po, sa loob po ng ating Bible Seminar na ito, napakahalaga po na makilala po natin ang Diyos, ang tunay na Diyos, nag-iisang Diyos. At sino pa po? Si Jesucristo na iyong sinugo. Okay? Sa mga Israel, ang Diyos din po ay nagpakilala sa kanila. Ang sabi po ng Diyos sa kanila, ito, Deuteronomy chapter 4, verse 35 and 39, ipinakita sa iyo ito upang makilala mo na ang Panginoon ang siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. Verse 39, kaya't alamin mo sa araw na ito at ilagay sa iyong puso na ang Panginoon ang siyang Diyos sa itaas na, sa langit at sa ibaba ng lupa, wala nang iba pa. Paano ipinakilala? Paano nagpakilala ang Diyos sa mga Israel nung araw? Marami po mga paraan kung paano po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga Israel. Mula po sa Ehipto, hanggang sa kanilang paglalakbay sa ilang, hanggang po doon sa pagtawid nila sa Jordan River. Ipinakita po ng Diyos ang marami po mga kababalagan. Para ano po? Para makilala nila ang Diyos. No? So sa atin po ngayon, ito po ay nakasulat sa Biblia. Para atin din pong malaman, upang makilala din po natin siya. Gamit naman po yung Biblia. Okay po? First John chapter 5, verse 13, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo
upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ibig sabihin po, una, sasaliksikin, sa pagsasaliksik natin, makikilala natin ang Diyos. Kapag nakilala natin ang Diyos, siyempre po, darating po tayo sa pananampalataya. At kung darating tayo sa pananampalataya, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Yun po yung kalagahan po ng Biblia. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos itong Bible. Okay po? So kaya tingnan po natin kung paano po ipinadala ng Diyos ang sulat niya sa atin. Paano ito nasulat? So gumamit po ang Diyos ng mga propeta. Ika nga, ang Diyos ay nagsalita at ito ay sinusulat po ng mga tao o ng mga propeta. Kaya nga po tulad po ng sinabi niya kay Jeremias sa talatang chapter 30 verse 2, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Marami pong ganito mga sulat. Ito po. Kaya nang ito yung isulat, at pagkatapos po, lahat ng kailangan na sulat, ito po ay nilagay po nila sa tinatawag natin sa isang balunbon noong araw. Kaya, yung aklat lamang po ng Isaiah, kung ito pa ganito pang nasa balunbon pa, Book of Isaiah lang, pupunta kayo sa church, pasan na pasan po ninyo ang buong aklat ng Isaiah. Pero po, salamat sa Diyos, meron na tayo po ngayong Biblia. Hindi na tayo hirap magdala. Po. Kaya po yung Bible po, ay tinatawag po ito record of God's revelation. Dito po ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili at ang kanyang kalooban para sa atin. Ano po kalooban ng Diyos para sa atin? Nahayag po dito sa Bible. Kaya itong Biblia po, nahahati po ito sa dalawa. Una po, yung tinatawag nating history. Mga nangyari sa nakalipas. Ito po yung tinatawag natin lumang tipan. Itong lumang tipan, nagsimula po ito. Ang unang aklat po ay yung tinatawag nating Genesis o Genesis. Na ito po yung nasulat, BC 1500. At ang sumulat po nito ay walang iba kundi si Moises. Pero isipin po natin, nabuhay si Moises sa ganitong panahon, no? BC 1500, nabubuhay po siya. Pero paano po nalaman ni Moises yung mga nangyari sa nakalipas? Sabi natin, mga 3,500 years ago. Paano nalaman ni Moises yung mga nangyari sa creation? Na sa ganitong araw, ganito yung nilikha ng Diyos. Ikalawa, katlo hanggang ika-6, kapito. Paano yun nalaman? Kasi po, ito ay ipinahayag ng Diyos kay Moises. Kaya naisulat niya. Kung hindi po ito nipahayag, imposible po na may sulat. Gayon din naman po, ang ikalawang bahagi ng Bible, ang tawag po dito ay prophecy. O mga mangyayari sa hinaharap. Ang tawag po dito naman po ay bagong tipan. Mga mangyayari sa hinaharap. Kapag sinabi po ng Biblia, ito po ay mangyayari. Halimbawa po, diba sinabi ng Biblia na darating po ang panahon na magkakaroon tayo ng one world government. Mangyayari po ba? Mangyayari po kasi nakasulat eh. Ang pinakahuling aklat, yung tinatawag nating Revelation. Naisulat po ito,
AD 100. Kaya kung titingnan po natin, kabuuhan po ay nasa 1,600 po ang kabuuhan ko lahat bago na isulat po itong buong Biblia. Kaya pag sinabi po nating Bible, ito po yung nanggaling sa original na salita, Biblos, meaning book of books. Sa Latin, Biblia, o sa English ay Bible. At ang pinaka-author po nito ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ibig sabihin po, dahil nag-iisa lang po ang author ng Bible, ibig sabihin po nito, kailanman po ay hindi po magkukontradict ang Biblia. Tama po? Kasi one author lang siya. Bagamat maraming writer, pero one author. Isa lang po yung, maraming tagapagsulat, pero isa lang po yung may akda. Ang Diyos. No? Kaya hindi po pwedeng mag-contradict to each other po ang mga nakasulat dito. Okay po? So mga sumulat po, may kumulang po na mga 40. Sa iba't ibang lugar po, ito po ay naisulat. Pinaka-mensahe po dito ay yung kasaysayan ng tao maging sa paningin po ng Diyos. Okay? Kaya sinasabi po ngayon sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapakainabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Mahalaga po yung Biblia. Ito po ay maging mga unang tao, ito po talagang pinanghawakan po nila yung Biblia. Siguro po kilala po ninyo yung tinatawag po natin in the Rushmore Mountains sa Dakota, USA o United States po. No? Doon po sa mountain ay mayroon pong 4 na mukha po doon na kailan pong iniukit. No? So yung unang mukha po na kailang inukit po doon ay walang iba kundi si Washington, George Washington. Sabi nga si George Washington, siya po yung kauna-unang presidente ng Amerika. At kaya sabi po dito, the first president represent the birth of America. Kasi siya po yung nakipagdigma sa Britanya para po makamit nilang kalayaan. Pero ang sabi po niya, it is impossible to have the right politics if he does not know God and the Bible. Kaya ibig sabihin po, sa kanila, mahalaga po itong Biblia. Okay po? Sa ikalawa po, si Thomas Jefferson. Siya naman po yung tinatawag na ikatlong presidente ng Amerika. At sabi naman po, yung the third president represent the growth of the United States. Nasa pamagitan po niya, napalago po niya yung ekonomiya ng Amerika. Pero anong sabi po niya? This country is standing on the foundation of the Bible. Ginamit po niya ang Biblia. Sabi niya, ito yung pundasyon ng bansa, ng Amerika. Next po, si Theodore Roosevelt. Siya po ay pang 26 na president. At sinabi naman po dito, represent the development of the United States. Bakit po? Naging maganda po ang economy o yung ekonomiya ng Amerika dahil po sa kay President Roosevelt. Kaya nga po sabi niya, those who want to live his life truly must study Bible carefully. Sa pamagitan po ng tulong ng Diyos, napalago po niya yung ekonomiya ng Amerika. At yung ikaapat po, si Abraham Lincoln. Siya po yung ikalabing-anim na presidente. He represent
the preservation of the United States. At sa pamagitan po niya, na-abolish po yung slavery sa Amerika. Pero ang sabi po niya dito, sabi po niya, Bible is the most valuable gift given to men by God. Kaya mula po sa kapanganakan, sa paglago, pagkatapos sa naging maayos yung ekonomiya ng Amerika, na-abolish po yung slavery sa kanila, ano po? Ito yung mga presidente na nang hawakan po sa sinasabi po ng Biblia. Na naniwala po sa Biblia. Kaya malaga po itong Bible. Ano po? Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Sabi nga po, dahil ito ay salita ng Diyos, sabi nga, ang langit at lupa man ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ito pong Biblia, noong 303 AD, isa po sa emperador ng Roma, si Emperador Diocletian. Siya po'y naglagda ng isang kautusan na ipasamsam ang lahat ng mga kopya ng Biblia. At lahat ng mga mananampalataya na may hawak ng Biblia ay sila'y susunugin kasama po ng kanilang Biblia. Yun ang kanyang kautusan. Ibig sabihin po, gusto nilang alisin ang Biblia. Pagkatapos naman po, noong 500 to 1500 AD, ang ginawa naman po ng mga Roman Catholic, ipinagbawal sa lahat ng mga tao na magbasa ng Biblia. Ipinagbawal nila wag magbasa ng Biblia. So, ibig sabihin po, kahit anong sikap ng mga tao nung araw na alisin po yung Biblia, hindi po nangyari. Bakit? Ang sabi po ng Diyos, lilipas ang langit, ngunit ang aking salita ay kailanman ay hindi lilipas. Iingatan po ng Diyos ang Biblia kasi po ito ay sulat para sa atin na dapat po natin malaman kung ano po talaga ang nilalaman ito. Sabi ng iba, Pastor, paano naman tayo makasigurado na hindi po nagbago ang pagkasulat ng Biblia? Una po, noong 1947 po, nakasumpong po ang ilang mga scientifico ng mga kopya na tinatawag po ito mga kopya ng Biblia. Pero po 1947 po, may Biblia na po tayo. Tama po ba? Pero nakita po nila ilang po mga tinatawag nating copies of the Bible dito sa Qumran Cave, sa iba't ibang mga kuweba. No, dito po sa tinatawag po natin sa Dead Sea, the coast of the Dead Sea. So, nung kailan po ito tiningnan, ito mga kopya ng Biblia, parang ganito po yung mga nakita nila. Tapos yung mga marami po doon, mga punit-punit na, napunit-punit na po siya. Tulad po nito, punit-punit na po. Ang kailan pong nakukuha. Pero po, sa mga napupunit po na mga pahina po nito, yung mga papel, punit-punit na, pero nababasa pa rin po nila, mga kahit putol-putol na. Katulad po nito, dito po sa Exodo, chapter 1, verse 1 to 6. Ang pagkasulat po doon, mayroon daw tinatawag na, mayroong 70 and 5 ng mga kaluluwa. Ito po yung istorya nito, na yung bumaba po sila Jacob, patungong Egypt, sila po'y nasa 75 katao. No? Nung pinatawag po sila ni Hosea na pumunta sa Egypt. Pero po, tinignan nila sa Biblia, nga, nandito rin. So, ibig sabihin po,
napatunayan po na kahit punit-punit na yung kanilang sumpungan, ikinumpara nila sa Bible na meron tayo na. Naroon pa rin po parehas ang record. Ganito rin po, Jacob called the place of El Bethel. Nandiyan din po, nakasulat kahit napunit na siya. Maging po yung tinatawag nating Beatitudes of Matthew chapter 5 verse 13. Yan po yung mga natuklas sila, mga napunit-punit na. Pero kinumpara po nila sa ating Biblia, parehas po, hindi po nagbago. Kung ano po yung nakasulat. Okay po, walang pagbabago. Kaya nga po masabi talaga natin na ito pong Biblia ay salita ng Diyos. Pwede pa rin po natin mapatunayan ito gamit po ang mga ebidensya at mga propesiya. Bukas po, titingnan po natin ang mga historical evidences ng Biblia ay totoo. Ngayon po, titingnan po natin ilang mga scientific mga evidences ng Biblia po ay totoo. So, may dalawang bagay, ebidensya at mga propesiya. At sa propesiya po, yung tinatawag nating katuparan ng mga propesiya sa Biblia. So, ito yung ating mundo ngayon. Sabi po ng Job, chapter 28, verse 5, tungkol sa lupa, ang tinapay ay dito nang gagaling, ngunit waring tinutuklap ng apoy sa ilalim. Ang Job chapter 28, verse 5, ito po'y naisulat 3,500 years ago. Kaya nung araw, yung mga tao, 3,500 years ago, ang nakalipas, hindi po nila pininiwalaan ang sulat ni Job. Bakit po? Sinasabi po ng Biblia sa Job, mayroong apoy sa ilalim ng lupa. Sinasabi ng Job, mayroong apoy sa ilalim ng lupa. Kaya parang napakahirap paniwalaan, tama po ba? Nung araw po, mayroon na bang instrumento si Job para sabihin niya, para isulat niya na may apoy sa ilalim ng lupa? Wala pa po. Pero, yamang ang Diyos ang gumawa ng mundo, alam ng Diyos kung anong mayroon sa ilalim ng lupa. Kaya sinabi ng Diyos kay Job, Job, sa ilalim ng mundong ito, mayroong apoy. Kaya isulat mo, may apoy. So tinatawag natin fire under the earth. So paglipas po ng panahon, ito isang tinatawag scientific evidence po na ano po. Ito po si Dr. Angel Lehman, siya po isang geophysicist and seismologist. Sabi nga po in 1936, na-discover po niya na mayroon po fire under the earth. Kaya magmula dito, naniwala na sila na mayroon nga pong apoy sa ilalim ng lupa. Ito po'y sinabi po ng Biblia na 3,500 years ago. At sabi pa nga po ng mga scientists, napakainit. Bakit po? Maaari daw ang init po, sa ayon sa kanilang ginawang pag-aaral, nasa more or less 5,200 degrees. Napakainit po talaga. Na po? So hindi lamang ito. Sinasabi pa po ng Ecclesiastes ang tungkol po sa tinatawag nating water cycle. Ano po itong water cycle? Sabi po dito, lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo. Ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagosan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Ano po ibig? Pabalik-balik lang po siya. Okay po? Sinabi rin po ni Amos, 9:6, siya na gumagawa ng kanyang mga silid sa langit at inilagay ang kanyang pabilog na bubong sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubuhos ang mga iyon sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Sinisulat na po yung tungkol sa tinatawag nating water cycle. Sa dagat po, sabi nga po una, mayroon tinatawag na desalination. Ito natural process of how fresh water forms from the salt water. Ito po ay
Sa Palawan po, meron kaming ano doon, nakapunta ko doon sa isang lugar namin sa Palawan, meron po kaming paggawaan po ng asin. Kukuha sila ng tubig sa dagat, ilalagay po sa isang malawak na lugar, sa kainitan, at katagalan po matutuyo siya, and then pagkatuyo niya, maiwan niyo yung asin. So yung fresh ay humiwalay. No? Pero po, ibig sabihin po, mas madali po mag-evaporate po yung fresh water kaysa salt water. Okay? Kasi sa dagat, mas mabigat po yung salt water kaysa fresh water. Kaya usually po sa dagat ay yung salt water sa ilalim, yung fresh water po sa ibabaw. Okay? Ganun po nangyayari. So, mayroon naman po tayong tinatawag na ocean, na black ocean. Bakit po may black ocean? Kasi dahil po sa alon, no, naghalo po yung fresh at saka yung salt water, kaya naging black. Parang imposible yan. No? Anyway, pagkatapos po nito, magkakaroon po ng evaporation. Natural din po ito. Kung paano ito mangyayari, sabi po ito yung evaporation, the process of turning liquid into vapor by heat and air. No? Kaya nga po kuminsan, pag nagpakulo kayo ng tubig, naubos yung tubig. Bakit na saan napunta? Ha? Dahil sa init? Hindi po nag-evaporate po yung tubig. Hindi po nawala dahil sa init, kundi nag-evaporate po yung tubig. Tama po? Kaya pag kumukulo na, pag binuksan nyo, mayroon siyang vapor na siya. Hindi kinain ng init yung tubig, kundi nag-evaporate po siya. Dahil po sa init at kasama po ng hangin. Kaya nga po, yung evaporation, ito po yung liquid, nagiging vapor o hamog, singaw. Pagkatapos po, pag vapor na siya, mayroon tayong tinatawag naman po na condensation. Vapor or gas into liquid. Pagkatapos naman itong liquid na ito, mayroon tayong precipitation. Ibababa naman po ito. Tama po ba? Kung titignan po nito, napakatalino po ang nagdisenyo nito. Tama po ba? Ang nagdisenyo po nito ay ang Diyos. Para ano? Para kanino? Para sa atin. Para tayo mabuhay. Ito'y dinisenyo ng Diyos. Di ba po? Kaya sabi nga po, kung isipin natin ang ating salt water, 97% salt water meron tayo. Fresh water ay 3% lang. Sabi pa nga po, yung 2%, ito po ay frozen sa North Pole, sa South Pole, at saka sa ibang mga bundok. Kaya, we only enjoy fresh water na 1%. Ganun po siya. Ano po? Kaya, kung titignan natin talagang napakagaling ng Diyos. Ginawa niya ito para sa atin. Para po tayo mabuhay sa mundong ito. Ano pa po? Sinabi po ng Biblia, ang punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. Mga punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi. At ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa. Ito'y ginawa ng Diyos. Ang tawag po natin dito, pwede po natin ito, bahagi po ng tinatawag natin ito, the law of genetics. Ano po ibig sabihin po? Kung ang Diyos po ay lumikha ng apple, lilipas man po ang ilang, kung may million of years man, wala naman po talaga, no? Yung apple, mananatili po siyang apple. Hindi po yung apple magiging guyabano pagdating ng ilang panahon. Hindi po. Bakit po? Nilagyan po ito ng Diyos ng tinatawag nating law of genetics. Tama po? Kaya yung manok,
dahil manok siya, paglipas po ng 20 years, 100 years, pag nangitlog ang manok, magiging itik o pato? Pwede maging ganun ba? Manok pa rin, tama po ba? Bakit po? Ano mayroon doon? Nilagyan din po ito ng Diyos ng the law of genetics. Kasi kung walang law of genetics, maging tayo ng mga tao, paglipas ng panahon, ay maging anak nyo baboy, kalabaw. Tama po ba? Kaya dahil tao tayo, ang magiging anak din po natin ay tao rin. Yan po ay dahil din po sa law of genetics na ilinagay po ng Diyos. Kaya siguro, kung yamang mahilig kayo mag-alaga ng aso, gusto ko, darling, mag-anak tayo ng aso, ha? Yung, ano yung aso ngayon na paglabas, aso. So, hindi ganun. Tama po. Kaya inayos po lahat ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Mayroon po tayong tinatawag natin the law of genetics. Kaya nga po sinasabi, Genesis 1:24, sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng mga buhay na nilalang ayon sa kanilang uri, ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang at ng mailap na hayop ayon sa kanyang uri, at ito ay nangyari. Kaya nga po, maging po yung bulaklak, kapag pula yan sa pinanggalingan, ano rin po yan? Maging pula rin po yan. Kung yan ay rose, magbabago ba? Magbabago ba siya paglipas na maraming taon? Hindi po. Hindi po yung rose magiging sampagita. Ang rose ay mananatiling rose hanggang sa wakas. Kaya napaka-ganda po, dinesign po ng Diyos ang lahat. Okay? Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa, ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi. Hindi lamang ito, maging po yung tinatawag natin communication. Sabi po ng Job 38 verse 5, makapagsusugo ka ba ng mga kidlat upang sila'y humayo at magsabi sa iyo, narito, kami narito? Kung minsan madalas tayo magsasabi, where na iyo? Dito nami. Nag-i-enjoy po tayo ngayon sa communication, pero po ito, naisulat na po ito, sinasabi niya po ito ni Job, 3,500 years ago, sinasabi na po ni Job ang tungkol po sa communication. Kaya sabi nga po, lightning is the flow of energy that generates radio waves. In other words, electricity can be used to send messages through email and communication through telephone, broadcast radio, television, and others. All over this place, sabi po, lots of wave energy passing by. If we have the right instrument, we can hear it. Kaya kung mag-cellphone kayo, napapakinggan niyo, tama po ba? Nung araw, napakamahal. Bakit po? Ang merong communication lang yung, ano ba nung araw? Post office. Kaya pag namatay ka mag-anak ninyo, anong gagawin nyo? Magtitelegram. Uwi, patay. 150 na yon. Para magtipid ka, patay. Yun na lang. Di ba po? Napakamahal. Pero ngayon, kahit habaan mo yung text mo. Nag-i-enjoy tayo ngayon. Ito po ay nasa plano ng Diyos na. Kayo po ba'y natutuwa pag kumidlat? Ang iba takot sa kidlat. Pero kami tawa sa probinsya, pag kumidlat, ay tuwang-tuwa na kami, maraming lalabas po na kabuti. Bakit po? Sabi po ng Job 36:31, sapagkat sa pamagitan ng mga ito'y, hinatulan niya ang mga bayan sa ganang pagkain na kanyang ibinibigay. Gamit po yung kidlat, nakapagbibigay po ang Diyos ng saganang pagkain. Kaya ito po yung paborito ng mga magsasaka, bagamat marami na kidlatan ng mga magsasaka. Saganang pagkain ang ibinibigay ng kidlat.
Paano po nangyari ito? Kung titingnan po natin yung structural elements ng ating pong atmosphere, mayroon po siyang nitrogen 78%, oxygen 21%. And the rest, mga mababa na lang po. Kapag kumikidlat, ano pong nangyayari? Sabi nga po, mayroon tayong nitrogen dyan sa itaas at mayroong oxygen. Kapag kumikidlat po, nagkukombine po yung dalawang atom na ito. Yung nitrogen at saka oxygen, kapag kumidlat, nagkukonbine sila. So yung nitrogen, nagkidlat. Yung nitrogen at oxygen, nagconbine. Kaya naging, nitrogen monoxide. O may nitrogen monoxide na. Nagkidlat uli. Nagconbine pa another po, one atom of oxygen. Naging siya? Naging nitrogen dioxide. Tama po? Naging dioxide na. Ngayon po, pagkatapos nito, meron ng nitrogen dioxide. Ang sunod nito, uulan na siya. Yung nitrogen dioxide, yung pag napasama po ito sa ulan, nagiging nitric acid. At ito po ay ibababa sa lupa. Papatak sa lupa, at ito po ay para magiging, parang fertilizer po siya, natural na fertilizer ng Diyos sa mga halaman. Okay po? Tandaan ninyo, kung kayo po ay nagdidilig ng tubig, gripo, sa mga halaman nyo hindi tataba. Pero kapag nag-ipon kayo ng ulan, ididilig nyo sa mga halaman nyo, ang halaman nyo tataba. Ito po? Ganun po kung paano po nagbibigay po ang Diyos na saganang pagkain. Okay? Kaya talagang ito po ay disenyo ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, makikita natin, bagamat hindi po natin nakikita ang Diyos, pero po, totoong mayroong Diyos. Tama po? Kasi yung kanyang mga ginawa para sa atin, atin pong nasasaksihan ngayon. Kaya sabi po, masabi natin mayroong Diyos. Bakit po? Mayroong mga nilikha at may mga disenyo pong lahat ng nilikha. Tama po? So bilang, pag meron tayong nakitang nilikha, ibig sabihin po, mayroong lumikha nito. Mayroong gumawa nito. Kapag meron tayong nakita na mayroong disenyo, may nag-design po nito. Tama po? Kaya, ibig sabihin po, makikilala po natin ang Diyos. Bagamat ang Diyos Espiritu, hindi natin nakikita, pero sa pamagitan ng mga creation at sa mga disenyo niya, masabi natin talaga mayroong lumikha nito. Halimbawa po, sino po ang gumawa nitong Titanic? Sino pong architect? Sino? Sabi nga, who is the mastermind of the creation of this giant ship? Tayo na yung microphone. Ito po ay sino po ito? Yan. Sabi nga po, ito po si Thomas Andrews. Si Thomas Andrews, isa po siyang Irish businessman, as well-known a well-known ship designer and architect of a well-known cruise ship called Titanic. Sabi nga po niya, when it was ready going around the world, one reporter asked Thomas Andrews how safe it is. Ano sagot ni Andrews? Even God Himself could not sink this ship. Now, binanggit niya, even God, ibig sabihin po, naniwala siya na mayroong Diyos. Tama po? Ang problema, kilala ba kaya niya ang Diyos? Hindi niya kilala ang Diyos. Bakit? Kung kilala niya ang Diyos, hindi niya sasabihin na, even God Himself
maging ang Diyos man, hindi kanya palubugin ang barkong ito. Tama po ba? Parang sa isipan niya, ang Diyos ay walang kapangyarihan na palulubugin yung barko. Pero ano nangyari? On the first travel going to New York City, April 1912, ano pa nangyari sa Titanic? Lumubog. Why? Chinalis niya ang Diyos eh. Even God Himself ay hindi niya kayang palubugin ang barkong ito. Kaya po si Thomas Andrews, naniwala siya na may Diyos, subalit hindi niya kilala ang Diyos. Di ba po, yung mga nakaraan lang, yung mga kilalang artista sa Amerika, di ba po, nagkakatipon. Tinuyan nilang Diyos, walang buto. Walang buto ang Diyos. Ano nangyari sa kanila? Di nasunog, di ba po? Ito naman po si Albert Einstein. Siya yung kilalang o sikat na scientist sa kanyang formula na energy equals mass squared. Tama po? Pero ang sabi po niya, he stated, sabi po niya, I am not an atheist. Ibig sabihin po, hindi ako isang ateista o na hindi naniniwala sa Diyos. Sabi po niya, I don't think I can call myself pantheist. O pantheist, ibig sabihin po, maraming Diyos. Pantheist. Sabi niya, I believe in God who reveals Himself in the orderly harmony of what exists. Naniwala ako sa Diyos, sabi niya, na ang Diyos ay nagpahayag sa pamagitan po na lahat ng bagay dito sa mundo ay nasa ayos, order. Nasa order. Lahat na nandirito. At sabi po niya, there is a lawgiver. Walang iba kundi ang Diyos. Okay? Kaya naniwala, naniwala sila sa Diyos. Maging ang Diyos mismo po ay nagpakilala din sa atin. Sa unang aklat, sa unang bersikulo ng Biblia, nagpakilala din ang Diyos sa kanyang sarili. Ang sabi niya, nang pasimulan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya sa pamagitan ng Diyos, nilikha po niya yung tinatawag natin, creation niya, creation of life and non-life. Yung mga bagay na may buhay at walang buhay ay nilikha po ng Diyos. Ano pa po? Maging po yung mga bagay na nakikita at hindi nakikita, nilikha rin po ng Diyos. Marami po mga bagay na nilikha ang Diyos. Tama po? Sabi nga po, yung mga bagay na nakikita, ilang porsyento? 22%. Tama po ba? Ang mga bagay na hindi nakikita, 78%. Ibig sabihin po nito, mas mahalaga po yung mga bagay na hindi nakikita kaysa mga bagay na nakikita. Halimbawa po yung pagkain, nakikita po ito. Pero po, alin po mas mahalaga? Pagkain o hangin? Siyempre po hangin. Bakit po? Pwede hindi ka mamamatay kahit hindi ka makakain sa loob ng isang araw. Buhay ka pa. Pero sa loob ng isang araw, isang oras lang, walang hangin, patay ka. So ano yung mas mahalaga? Hangin. Mas mahalaga po yung mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin po dito, mas mahalaga po ang mga bagay na makalangit kaysa mga makalupa. Kaya bigyan po natin ng halaga. Sa ating pagkatao, alin mas mahalaga? Katawan o espiritu? Espiritu. Ang pinakamalaga, parang ano lang ito eh. Alin mas mahalaga? Bahay o yung tao? Siyempre, yung tao. Di ba po? Di bali na ang bahay mo'y kubo, basta nakatira ay gwapo. Di ba? Kung maganda naman bahay, pero nakatira ay mahirap naman, ano?
So, yung pong pagkalika ng Diyos, mayroong mga halaga. Pagkatapos po, nilikha rin po ng Diyos yung tinatawag natin mga celestial creation at saka mga terrestrial creation ng Diyos. Ito mga celestial, yung mga bagay na nilikha niya po dyan sa itaas. At yung mga bagay na nilikha po niya dito sa ibabaw po ng lupa. Kaya kung titignan po natin, tulad nito, yung universe po natin, napakalawak po nito, napakalaki. Yan po natin makita yung mga stars, mga planeta, galaxies, lahat ng uri po ng mga energies na riyan. No? Pero sabi nga po, who is the mastermind of the creation ito? Ang Diyos. Ang sabi po dito, na nakadilaw, ikay narito. You are here. Bakit po? Among the universe, kung titinan mo, ang mundo ay gatuldok lang. Yun po. Kaya sinabi, you are here. Napakalaki ng ating universe. At kung titingnan natin, parang ang laki naman ng mundo natin. Pero po ang totoo, napakaliit, katuldok lang ito. Okay po? Sabi nga, ang laki ng ating universe, ito po ay 93 billion light years in diameter. Oh, ano ba yan? 93 billion light years. Napakalawak. Tama po? Sabi ko, kukwentahin po natin, 1 light year is equivalent to 9.5 trillion kilometers. Ang layo na yata narating, ah. No? Sabi nga po, kung ikay magta-travel, na ang bilis ng pag-travel mo ay 300,000 kilometer per second. Hindi per minute, per second. Ay kaya mong matapos po 7 to 8 months ang 1 light year. Abay, patay ka na noon. So, ibig sabihin, hindi natin kayang abutin ang kaisipan po talaga ng Diyos. Pero po, ang isang bagay na ipinigay sa atin, paano makakamtan ang buhay na walang gan, ipinag niya sa atin. Okay po? Sabi po sa awit 33 verse 8, matakot nawa sa Panginoon ang sanigdigan. Magsitayo nawang may paggalang sa Kanya ang lahat ng nanirahan sa sanlibutan. Ibig sabihin po ng Diyos, kapag nakikita daw natin yung mga nilikha ng Diyos dyan sa kalangitan, dapat maisip po natin magsitayo nawang may paggalang sa Diyos. Pero yung mga tao ngayon, parang wala lang. No? Dapat may paggalang sa Diyos, di ba? Makita natin yung mga bituin. Sabi nga kung paanong, Jeremiah 33:22, kung paano ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang. At ang lahat ng mga buhangin sa dagat ay hindi masukat. Hindi kaya natin bilangin. Pero ang Diyos po, ang sabi po ng Biblia, mga awit 147 verse 4, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Lahat po ng mga bituin sa harapan ng Diyos ay may mga pangalan lahat. Bay, napakarami niyan. Pero ang Diyos, may mga pangalan sila lahat. At bilang na bilang niya. Yung ating solar system. Sabi po ng mga awit, 33 verse 9, sapagkat siya'y nagsalita at iyon ay naganap. Siya'y nagutos at iyon ay tumayong matatag. Ginawa po ng Diyos itong solar system para po sa atin. 3,500 years ago, sinabi po ng Biblia, ibinitin ang daigdig sa kawalan. May law of gravity. Pero bakit lumutang ito? Tama po? Dahil sa kapangyarihan po ng Diyos. Kung titingnan po natin, ganito po yung ating solar system. Sa Venus po, ang init po sa Venus ay nasa 480 degrees. 480 degrees. Mainit po, hindi? Mainit. Sabi nga po, yung boiling point of water is 100 degrees lang. Pwede kayong mag-swimming sa 100 degrees na kumukulong tubig?
Hindi po, di ba? Ay lalo nito, sa init po is 480 degrees, napakainit. Yung kasunod naman po nito sa Mars. Kapag summer po, ang lamig po niya ay negative 60. Ay malamig na po yan. Pag winter naman po, ang lamig po niya is negative 120. Napakalamig po nito. Kaya ibig sabihin, hindi tayo pwedeng mabuhay sa Mars. Hindi rin tayo pwedeng mabuhay sa Venus. Kaya ibinigay po ng Diyos yung Earth na pinaka-life zone lang talaga. Dito lang sa Earth ang pwede mabuhay ang tao. Kaya nga po ipinapakita, life is not possible without God. Okay? Ito yung earth. Ibig sabihin, kapag napalayo tayo, o napalapit tayo dito sa Venus, ano mangyari? Ano mangyari sa atin? Hindi tayo mabubuhay dyan. Kung napalapit naman tayo doon sa hindi rin tayo mabubuhay. Tama po? Kahit nasa tamang-tama lang po talaga para tayo mabuhay. At binigyan rin po niya ng sukat. Sino po ang nagpasya ng mga sukat nito? Ang Diyos din. Nilagyan ng sukat. Kasi kung walang sukat yan, tostado tayo. O di kaya, magyayelo tayo. Dinisenyo rin po ng Diyos yung pag-ikot po ng ating mundo sa araw. Okay po? Isang ikot po is 1 year. Ibig sabihin po, isang ikot hanggang dyan, 1 year po yan. At ang bilis po niyan sa orbital speed is around 108,000 km per hour. Napakabilis po niyan. At pagkatapos po, itong self-rotating speed din po niya, yung sarili pang pag-ikot niya, yan po ay nasa 1,660 km per hour. Napakabilis. Dubling ikot, ibig sabihin. Dapat hilong-hilo na tayo dito. Kasi dubling ikot, tama po ba? Pero hindi po tayo nahihilo. Okay? Dahil po sa tinatawag nating orbital speed na 1,800 km per hour, nag-degenerate po siya ng 4 na panahon. Ano po ito? Tag-ulan, tag-sibol, tag-init, taglagas. Kung panay tag-ulan lang, mabubuhay tayo? Kaunting ulan nga, reklamo na tayo eh. Panay na lang ulan. Di ba? Kung panay tag-sibol lang, mabubuhay din tayo? Hindi rin. Kaya yung titinan po natin, ito yung mga panahon na kailangan talaga natin. Alam ng Diyos yan para tayo mabuhay. Kailangan may tag-ulan. No? Mayroon tag-sibol, tag-init, pagkatapos taglagas, para po mabuhay tayo. Okay po? Pagkatapos naman po, yung self-rotation speed po niya, na 1,600 km per hour, kaya meron tayong 12 hours a day and 12 hours a night. Kasi hindi pwede maging 24 hours a day and 24 hours a night. Bakit po? Bakit? Isipin mo, magtatrabaho ka ng 24 hours, matutulog ka ng 24 hours, ba? Mahirap mabuhay. No? Kaya talagang, ito yung dinisenyo ng Diyos para tayo mabuhay. Tulad po nito. Ito yung mundo, may araw, may gabi. Meron po ditong astronaut. Alam po ninyo kung magkano kailangan na halaga ng damit ng isang astronaut kung gusto niya mabuhay ng outer space? Kailangan po niya ng damit na $2.3 billion para magkaroon ng isang damit pangkalawakan. Ngayon, yan ang buhay sa kalawakan.
Pero dito sa mundo, kung nais nating mabuhay, 20 pesos lang, may damit ka na. Ayaw mo maniwala? Tama po, sa loob na 100 pesos, kompleto na. May shirt ka na. May t-shirt ka na. May sapatos pa. Tama po? Ay, kasi ito yung buhay sa mundo. Gusto ba niyo mabuhay sa outer space? Ayaw ko, pastor. Ang laki pala ng mahal palang damit dyan. Kaya nga po sabi ng Biblia, Isaiah 45:18, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na nag-anyo ng lupa at ginawa niya at gumawa niyon, hindi niya ito nilikha na sira, ito ay kanyang inanyuan upang tirhan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Now, sino sa inyo dito nag-uupa ng bahay? Pag hindi ka nakabayad, nagagalit ng inyong madrasta. Ilang taon na kayo nakatira sa mundo? Ha? Wala kayong upa sa Diyos, ha? Baka singilin kayo. Sino sa inyo dito na hospital? Magkano isang tangke ng oxygen? 30,000. Tama po? In 24 hours, ubos. Tama po ba? Ay ilang taon na kayo humihinga ng libreng hangin ng Diyos? Di ba kayo magsabi, ay salamat Diyos ko sa hangin na binibigay mo sa akin? Tama po. Aking ginawa ang lupa at nilikha ko ang tao sa ibabaw nito. Ako, ang aking mga kamay ang nagladlad ng mga langit at inutusan ko ang lahat na naroroon. Alam po ninyo, para tayo mabuhay sa mundong ito, ilang kinakailangang kondisyon? 200,000 na kondisyon para tayo mabuhay dito. Ang isda po para mabuhay sa aquarium, kinakailangan po niya ng 20,000 condition para mabuhay ang isda sa isang aquarium. Tayo po, 200,000 ang kailangan po natin. Sino po ang arrange lahat ng ito? Ang Diyos. Ano po ito, pastor? Halimbawa po, yung hangin at tubig. Ito isa sa mga inayos ng Diyos na kondisyon para tayo mabuhay. Ano pa po? Magkaroon ng tamang temperatura para tayo mabuhay. Mayroon tayong pagkain at sunlight. Sa pamagitan ng sunlight, nakakuha po tayo ng energy. Yung mga gulay na kung saan yung mga gulay na kinakain natin, doon inimbak ng Diyos ang energy galing sa araw. At tayo naman po, kakainin natin yung gulay na mayroong pong energy from the sun. Kaya tayo po ay malakas, pangpahaba ng buhay. Napakabuti ng Diyos sa atin. Ginawa niya ang lahat para sa atin. At higit sa lahat dapat makita natin, kung ito nga ang makalupang ito, ay inihanda ng Diyos para sa atin. Parang maayos, tama po ba? Pero higit sa lahat, mga kaibigan, mayroon siyang inihandang mas sigit dito kaganda. Tama po? Kaya nga sinabi niya doon sa Juan 14, versikulo 1 hanggang 3. Anong sabi po? Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Ano po? And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also.
Napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang paglikha dito sa mundo para makita natin na mayroon pong isang higit na hinanda ang Diyos sa atin na langit na bayan, na titirhan ng mga ipinanganak na muli. Naintindihan po ba? Gusto po diyan mapunta roon? Yes po, napakaganda doon. Katunayan sa Biblia, yung langit, parang napakahirap i-describe. Pero dinescribe ito ni Kristo sa Biblia para mas maintindihan natin. Ang pangako niya doon sa isang magnanakaw, sabi niya, ngayon mismo, isasama kita sa aking paraiso. Itong paraiso nito, ito yung langit. Pero, sinasabi niya paraiso, bakit po? Para mas maintindihan natin kung ano yung langit. Ang langit po ay isang paraiso. Kasi po, pag sinabi mo paraiso, mayroon tayong idea kung ano yung paraiso. Tama po ba? Kasi dito po, mayroon tayong tinatawag na paraiso sa mundo. Hindi paraiso nasa Mindanao, ha? O garden na nasa Mindanao. No? Isang paraiso. Para bagang pag sinabi paraiso, wow, magandang lugar. Tama po? Magandang lugar. Na pwede nating i-imagine, wow, maraming bulaklak, mayroong kapayapaan. Yun ang paraiso, tama po? Ano pa? Sinabi rin, tulad ng isang kaharian. Kasi may idea rin tayo kung ano yung kaharian. No? Kaya ito yung lugar na inihanda ng Diyos para sa atin. Dapat po, makamtan natin ito. Lahat ng ito po, ay maaari din po talaga makamtan natin kung tayo po ay magpapatuloy hanggang po sa Biyernes. Hindi lang bukas, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Okay po? Kaya hindi ko na po pakabain pa yung aking oras. Hanggang lang muna tayo dito sapagkat wala na po tayong oras. Okay po? Sana po, babalik po bukas? Uulan man o hindi? Bakit? Po. Parang galing sa ilong Sige po, manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po. Maging sa mundong ito ay ipinakita mo dakilang Diyos ang maraming mga gandang bagay. Ngunit higit sa lahat dakilang Diyos, mayroon pong pinakamagandang lugar na iyo pong inihanda sa bawat isa sa amin na dapat po namin makamtan ito. Kaya nga dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na patuloy kami na maka-attend ng aming pong Bible seminar na ito hanggang po sa Friday ng gabi. At ingatan mo kami, O Diyos, sa aming pong pag-uwi ngayon. Gabayan mo ang bawat isa at patuloy po nilang pagbulay-bulayan ang mga salita na kaila pong napakinggan sa gabing ito. Maraming salamat po at ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming pong salamat. Magandang gabi po.